Halo mga mamis, ilang beses na nga din talaga akong nalilate papunta sa school nila Kyle. Alam mo, naghabat at nagbis na nga ako at pumunta nga ako dito sa may kabilang kwarto para nga makuha itong bag ni Kyle. Halo ba naman kasi maglalaro nga daw siya after ng tutor niya. Dalas naman ngayon sa food ni Kyle ang nagluluto nga ay yung daddy niya dahil madalas din talagang nagre-request si Kyle sa daddy niya. Buti na nga lang din talaga at umaaraw ngayon at hindi maulan. Kung nga lang ang pupunta ngayon sa school nila Kyle. Ano ba naman kasi meron ngang gagawin yung daddy niya. Pagkadating ko nga dito sa school nila Kyle, buti na nga lang talaga at may nakita akong parking. Ano ba naman kasi madalas nga hirap din talaga akong humanap ng parking dahil sa dami nga talagang nagpa-park dito. Tayong mga magulang, rutina natin to araw-araw, akala ng iba ay madali lang tong ginagawa natin. Pero kahit nakakapagod, talaga namang nag-e-enjoy tayo lalo na kapag nakikita natin na masaya yung mga anak natin kapag nakikita tayong nagdadala ng food sa school nila. Alam nyo ba, may senaryo pa nga ako na kinakausap ko talaga si Kyle. Yung pa nga lang talaga nagpapaalam na ako sa kanya na kapag high school na ba siya, pwede ko pa rin siyang puntahan madalas sa school nila. Or yung ginagawa ko sa kanya dito sa school nila ngayong elementary siya, ay pwede ko pa bang gawin yon sa school nila kapag nag-high school siya. Di ko may budon si Kyle at sinabi niya na big boy na nga daw siya at kaya na niya. Patango na nga lang din ako dahil kailangan din niya talaga na tumayo sa sarili niyang paa. Yung mga ginagawa ko ngayon ay hindi ko na nga pwedeng gawin yon kapag high school siya. Di lang dahil sa nahihiya siya, kung hindi dahil kailangan ay dapat kaya na talaga niya. Kahit ngayon namang elementary siya, sinasabi niya sa amin na dala na lang namin siya ng food pero siya nang bahala sa sarili niya. Ako kasi hindi ko siya matitiis. Gusto ko ako pa rin yung nag-aasikaso sa kanya. Pero pag nandito naman sa bahay, aral na aral talaga si Kyle sa mga ganyang bagay. Kaya naman alam ko nga sa sarili ko na pagka pinakawalan ko na nga talaga tong si Kyle ay kaya niya at wala dapat akong ikabahala. Matagal pa naman yon, magbabago pa naman yung isip ni Kyle. Pero para sa akin kasi ang bilis lang talaga ng panahon kaya nasasabi ko yung mga ganito. Ang dami ko na naman chinika pero hindi lang din naman ako yung magulang na ganito. So ayan, nag-toothbrush, naghilamos na nga si Kyle sa CR nila. Inalkoholan ko na nga siya dito tapos nilagyan ko lang siya ng lotion sa mukha niya tapos dito sa braso niya. Alam nyo naman ako at kilalang kilala nyo naman ako simula nga nung nag-aral si Kyle ay ganito na talaga ako. Kaya naman sino bang magulang ang hindi makakami sa mga ganitong senaryo? Na naman sa kilikili ni Kyle, pinunasan ko nga yan ng wet at dry. Tapos pinolbuhan ko para nga mas komportable talaga si Kyle. Inuot ko na nga din yung polo ni Kyle. Alam nyo ba, madami akong naririnig na si Kyle daw, kaya naman na niya pero yung nanay pa daw yung gumagawa. Na naman dapat talaga akong ipaliwanag sa inyo pero gusto ko lang na ipaalam na ako yung may gusto nito at hindi si Kyle. Alam nyo ba, kulang na nga lang talaga ipagtabuyan ako ni Kyle dahil kaya na nga daw niya talaga at gusto niya siya na nga lang talaga. Ako kasi yung may gusto. Mali ba yun? Nagagawin ko lang yon para sa anak ko. Para sa akin kasi, lalo na nga at nag-iisa tong si Kyle, baby pa talaga siya. Yung ko lang talagang tanggapin sa sarili ko na kaya na at malaki na nga talaga tong si Kyle. Alam niyo ba, kapag nagsasalita, gumagayak na nga tong si Kyle, parang malaking tao na talaga siya. I mean, parang binatang-binata na talaga siya. Yun lang talaga yung hindi ko pa ma-accept sa sarili ko. Talas kasi advance akong mag-isip, taray may isip, char. Araw-araw ko tong ginagawa na pagpunta sa school nila Kyle, sino ba talagang hindi gaganahan naman dito? Pagkatapos ko siyang pakainin at gumayak sa sarili niya, tignan nyo naman lalapit sa akin yan at sobrang lambing. Nung bigla na lang, Mami, thank you, I love you, ingat ka. Sino ba namang hindi maiiyak doon? Sino ba namang hindi gaganahan doon? Yung kahit aso't pusa nga kami ni Kyle, sobrang sweet pa rin yan, lalo na nga kapag nasa bahay. 2:30 pa nga lang, ay pumunta na nga kami dito sa school nila Kyle. Ano ba naman kasi pinalitan nga ni Ate Noemi si Iya ng pangbahay. Aga na din kasi talaga yung uwian nila at mag-tutor nga siya para daw mapareskuhan, pinalitan na nga ni Ate Noemi. Basa na nga nila Kyle at Ella, si Kyle nga dumiretso na sa tutor, ito namang si Ella ay magpa-practice nga daw sila. Linga siya ng gulaman dito tapos binigay niya nga sa akin yung isa. Paano ba naman kasi uhaw na din talaga ako. Kasing ko na nga mahigit kaya naman sana nga susunduin ko na si Kyle sa tutor nila pero nakita ko nga nalabasan na nga nila. Madalas talaga tinititigan ko tong si Kyle, lalo na nga yung mga nakakasama pa ni Kyle ay mga binata na talaga. Naman minsan kapag magkakausap nga kaming tatlo ng daddy niya, gulat kami sa mga lumalabas sa bibig ni Kyle dahil matured na talaga. Iniisip na lang din namin noon, minsan kasi madalas ang mga kasama niya ay mga malalaki na talaga. Siguro nga lang ay naa-adapt niya yun. Pero wala namang masama doon, nagugulat nga lang talaga kami dahil sa age niya ay nasasabi niya na nga at naiisip niya yung mga ganong bagay. Pero sa isang banda, natutuwa din kami kasi alam
Alam na nga niya yon sa age pa lang niya. Aming chika, yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!